Yung ika-11 na araw ng Mayo taong 2025. Dalawang nanalong party list, hindi mo na may poproklama dahil may mga nakapinbing kaso. Malacanang bumuelta sa pahayag ni VP Sara na gusto niyang dumanak ang dugo sa kanyang impeachment trial. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, gusto na raw makipagbati sa mga Duterte. Dalawa pang sospek sa pangingidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke nasa kote sa Boracay. Sa pool sa CCTV, lalaking nagsiselfone, pinagbabaril sa loob ng tricycle. At eto na nga, kapatid showbiz royalty Andres Mulak nagpakilig sa TV5 bago ang pilot episode mamaya ng Ang Mutya ng Section E. Niresbakan ng grupo ng mga kabataan ang lalaking sumita sa kanila noong 10 oras ng gabi. Ang biktima binato ng bote na sugatan hanggang sa naubusan ng dugo at namatay. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Dito sa Moriones Street sa Tondo, Maynila, halos sakop na ng mga nakaparadang pedicab ang kalahati ng kalsada. Kita rin nagkukumpulan ang mga grupo ng mga lalaki. Masdan ang binatilong nakaitim na t-shirt. Bumuelo pa siya at halos buong lakas na binato ng bote ang taong nasa loob ng pedicab. Tumakbo palayo ang namato habang ang biktima napuruhan hanggang sa tila na ubusan ng dugo. Ang kwento po nila, parang nabasag, yung impact po tumama yata sa singit. Kaya sumirit yung dugo. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin. Base sa investigasyon, naresbaka ng biktima ng mga sinita niyang kabataan na nagkukumpulan sa tapat ng kanilang bahay. Ang menor de edad namang sospek kusang isinuko ng kanyang magulang. Nasa kustodiya na siya ng DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Kulong ang isang lalaking nang molestya umano ng 14 anyos niyang anak-anakan sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sinilbihan ng arrest warrant sa Del Monte Avenue sa Quezon City ang 43 anyos na lalaking yan. 7 buwan ring nagtago ang akusado na nahaharap sa kasong acts of lasciviousness. Ayon sa mga pulis, Pebrero noong nakaraang taon na mangyayari ang krimen. Ang biktima, ang 14 anyos na babaeng anak ng kinakasama ng akusado. Ayon sa investigasyon, minulis siya nung akusado yung anak ng kanyang kinakasama. At ito ay nagsumbong sa kanyang ina na kung saan ay doon na isampa yung kaso. Ikatlo sa most wanted person list ng Galas Police Station ang lalaki. Base sa record, dati nang inaresto ang akusado dahil sa pagnanakaw at pagsusugal. Itinanggi naman ng inarestong lalaki ang akusasyon. Hindi po totoo yun kasi magkakatabi po kami naman natutulog ng mga yan eh. Magkakatabi talaga kami. Paano masasabi? May anak din po ako, 5. May anak po ako, 3 babae. Sa una kong asawa. Nasa kustodiya ng Galas Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Patay ang 3 bata matapos silaban ng sarili nilang ina sa Santa Maria, Bulacan. Ang nanay sinunog din ang kanyang sarili. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Malagim na trahedya ang sinapit ng 3 bata at kanilang nanay sa Santa Maria, Bulacan. Nadatnan silang sunog sa isang bahay sa Barangay San Vicente. Kwento ng kanilang kapitbahay, nasabi pa raw ng 6 na taong gulang na panganay ang nangyari sa kanila. Sabi niya, binuhusan kami ni mama ng gas and fire. Ang bunso, dead on the spot. Kalaunay, binawian din ng buhay ang 2 bata at kanilang ina sa ospital. Base sa investigasyon, sinilaban ng nanay ang kanyang 3 anak. Pagkatapos, nagbuhos siya ng paint thinner, saka sinunog din ang sarili. Bago yan, nagpa-blatter sa barangay ang ina dahil sa problema sa mister at sa kanyang pakialamera raw na biyenan. Ayon to sa blatter, pinag-aaway sila nung biyanan. Kumbaga, galit siya sa biyanan niya. Matapos magpa-blatter, saka nangyari ang trahedya. Nag-lock daw ito sa pinto at pinatay ang tubig.
Nakuha naman ng Bureau of Fire Protection ang bote ng paint thinner at posporo sa bahay. Nasa Batangas at nagtatrabaho ang padre de pamilya nang mangyari ang krimen. Tumanggi siyang magkomento at humiling ng privacy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkakaubusan na ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang palengke. Aminado naman ng Department of Agriculture na nagkakaproblema sila sa pagpapadeliver ng supply. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Hindi maubos-ubos ang pila sa ilang kadiwa stores na nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Isa sa mga pumila sa tindahang ito ang person with disability na si Janet. Umaasa raw siyang maganda ang kalidad ng murang bigas. Medyo may yung sa NFA, yung mga dati, pero siguro naman ito ngayon mas maganda. So, haluan na lang po ng ibang bigas. Ito naman si Tatay Liberato, 3 oras pumila. Kahit hindi raw masarap, basta mas mura, kakainin na lang niya. Sanay naman ng kumain ng ng hindi masyadong maganda. Dagdagan na lang sa ulam na masarap-sarap. Sa palengking ito sa Quezon City, ubos na ang 20 pesos na bigas. Hindi pa raw sila sigurado kung kailan ulit magkakaroon ng stock. Aminado naman ang Department of Agriculture na may problema pa sila sa pagpapadala ng supply ng murang bigas. Ginagawa na raw nila yan ng paraan. Sinusolusyonan na rin daw ang problema sa haba ng pila para sa 20 pesos na bigas. Magdagdag ng silya, maglagay ng electric fan kung hanggat kaya may kuryente, maglagay ng mga trapal. Alam niyo naman, mainit ngayon, kaya i-address ho natin yan. Limitado sa 30 kilo kada buwan ang pwedeng bilhin ng senior citizens, PWDs, solo parents at 4-piece beneficiaries. Sa ngayon, ibinibenta ang 20 pesos na bigas sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Hulyo raw ito target masimulang ibenta sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cater, News 5. Susunod, 2 pang suspect sa Anson K. kidnap murder case nahuli sa Boracay. Sa pulsa video, ang banggaan ng bus at van sa Antique, pati bahay na damay. At Pangulong Bongbong Marcos handa raw makipag-ayos sa mga Duterte. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote sa Boracay ang 2 pang suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson K. Posible raw na nagsuot ng maskara ang suspect para hindi siya makilala. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa kwartong ito sa isang hotel sa Boracay nitong Sabado, nadatnan ng mga otoridad si Gong Wenli alias Kelly Tan, isang Chinese. Isa siya sa mga pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson K. At sa driver nitong si Armani Pabilio. Mahigit 1 buwan ding nagtago si Tan sa Boracay. Ayon sa pulisya, malaki ang papel niya sa krimen. Siya raw ang naging pain para makumbinsi si K na pumunta sa lugar kung saan siya dinukot. Siya rin daw ang hinihinalang nagsilbing operator ng negosasyon sa pamilya ng biktima para sa ransom money. Kasamang inaresto ang isa pang Chinese na si Wu Jiabing, isang hairdresser. Posibleng tumulong daw ito kay Kelly para makapag-disguise. Nakuhanan pa nga siya ng maskara ng babae. Yung parang nakikita natin yan sir sa sa parang Mission Impossible na kinakabit po yung ibang muka at nakakapag-disguise. Para sa PNP, may tuturing ng case solve ito. Hawak na kasi ang mga pangunahing suspect. Kabilang na ang umano'y mastermind na si David Tan Liao. Gayunman, tinutuntun pa rin kung sinong tumanggap ng ransom money. Una nang inaresto ng PNP ang mga suspect na sina Ricardo Austria at Raymart Catequista. Isa pa ang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa pulsa CCTV, ang salpukan ng bus at van sa Antique. Patay ang senior citizen na driver habang 11 ang sugatan. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Briel Montalvo.
Sa basang kalsadang ito sa Pandan Antique, nagkasalpukan ang van at bus. Nagdire-diretso ang bus hanggang sa tumama sa isang bahay. Dead on the spot ang 64 years old na driver ng van. 11 naman ang sugatan kabilang ang bus driver. Walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay. Base sa investigasyon, nag-overshoot ang van sa kabilang linya kaya nadisgrasya. Sa Davao City, tulong-tulong ang mga rescuer na mailabas ang mga naipit sa aksidenteng yan. Nakaladkad ng trailer truck ang isang kotse sa highway. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. Ayon sa pulisya, nabangga ng truck ang likod ng kotse. Pumreno ang truck pero hindi agad nakatigil kaya nakaladkad ang kotse. Nasa kustudiya na ng pulisya ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Super happy ang weekend ng certified K-pop Pinoy fans dahil sa grand return sa bansa ng OG King of K-pop na si G-Dragon. Abay pasabog ang bawat performance. Kaya naman ang Pinoy fam o fanatics of G-Dragon walang humpay sa pagsigaw. Sa sobrang saya, sulit ang 8 taong paghihintay ng fans. 2017 pa nang huling mag-concert si G-Dragon sa bansa. Next stop ng Ubermensch World Tour ang Osaka, Japan, China, Taiwan, Malaysia, Indonesia at Hong Kong. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos bukas daw na makipag-ayos sa mga Duterte. At Andres Mulak nagpakilig bago ang TV premiere ng Ang Mutya ng Section E. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Palagi raw bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-ayos sa mga Duterte. Sa isang podcast interview, sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng gulo. Ang habol daw ni PBBM ay pagiging matibay ng kanyang administrasyon. Kahit daw hindi magkasundo sa polisiya, dapat daw tanggalin ang gulo. Nagpatong-patong ang issue ng mga Marcos at Duterte ng bakbakan sa mga maisug rally si PBBM. Idagdag pa ang confidential funds ni VP Sara at nang arestuhin ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. Tinambakan ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets para umabante sa NBA Western Conference Finals. Maganda pa ang simula ng Denver pero bumaliktad ang momentum pagdating ng second quarter. Naghihintay sa Thunder ang Minnesota Timberwolves sa Western Finals. Noong weekend naman, umabante sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks. Ito ang unang beses na nakatungtong ng Eastern Finals ang Knicks. Makakalaban nila ang Indiana Pacers. Iaapela ng Pinoy boxer na si Charlie Suarez ang pagkatalo niya kay Mexican WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete. Nasugatan sa kaliwang kilay si Navarrete sa laban nila ni Suarez. Inihinto ang laban noong round 8 dahil sa lalim ng sugat. Ayon sa referee, dulot ito ng headbutt. Dineklarang panalo si Navarrete via technical decision. Pero ayon sa kampo ni Suarez, isang left hook mula sa Pinoy boxer ang nakadali kay Navarrete.
Nagsumite na ng protesta sina Suarez sa California State Athletic Commission. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Fifi Sharma. Susunod, lalaking nagsa-cellphone pinagbabaril sa loob ng tricycle. Malapitang pamamaril ng isang lalaki sa pool sa CCTV. Ang ugat niyan, parking. At kapatid showbiz royalty Andres Mulak may hatid na kilig sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa ulo sa loob ng tricycle sa Tondo, Maynila. Ang suspect nagalit sa biktima dahil pinagbintangan siyang kabit. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Naglalaro ng cellphone ng 47 anyos na lalaking yan sa loob ng tricycle sa Tondo, Maynila. Sa likod niya, naglakad ang lalaking nakaitim at nagpunta sa ilalim ng tolda. Ilang saglit pa, biglang nangisay at nahulog sa pagkakaupo ang lalaki sa tricycle. Hindi nakita sa CCTV pero binaril pala ng lalaking nakaitim ang lalaki sa loob ng tricycle. Agad namang dinala ng mga residente ang biktima sa ospital pero namatay rin. 3 ang tama ng bala niya sa ulo. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagtakas ng sospek pero naaresto rin siya sa follow-up operation ng mga pulis. Pag-amin ng sospek, nagawa niya ang krimen dahil sinugod at pinagbintangan daw siya na kalaguyo ng kinakasama ng biktima. Wala po kami relasyon. Sana mapatawad daw. Sa nagawa ko, sir, patawad. Itinanggi rin ng kinakasama ng biktima ang bintang na may relasyon siya sa sospek. Desidido siyang ituloy ang kaso. Dapat hindi niya pinatay yung tao. Diba? Dapat pinag-usapan nila yun. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapareglo. Hawak na ng mga otoridad ang sospek. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay sa pananambang ang isang barangay kagawad sa Tanza, Cavite. Nasa pulpayan sa video. Nasa Frontline ang balitang yan, si Ian Suyu. Binuntutan, dinikitan, saka pinagbabaril ng riding in tandem ang passenger seat ng itim na multipurpose vehicle na yan sa kahabaan ng Barangay Bagtas sa Tanza, Cavite. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang humarurot palayo ang mga salaring nakamotorsiklo. Habang huminto naman ang MPV sa tapat ng barangay hall, saka nagbabaan ang mga sakay nito. Grabe, nagbarilan dito. Nagkagulo ang mga residente saka tumulong sa pagresponde dahil ang tinambangan ay ang duty sanang barangay kagawad na si Christopher Aron. Yan sa bahaging yan nangyari yung pananambang sa sasakyan ng biktima at ilang metro lamang ang layo niyan mula dito sa barangay hall kung saan agad namang ipinarada ang sasakyan ng biktima para dalhin siya sa pagamutan. Sinubukan pa raw i-revive ang biktima pero nabigo na dahil sa tinamong 4 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas naman ang asawa at anak ni Aron na kasama niya sa sasakyan. Base sa mga nakalap na kuha ng CCTV, malayo pa lang ay binubuntutan na ng riding in tandem ang sasakyan ng kagawad. Dagdag pa ng kapitan, wala naman daw silang nababalita ang may kaalitan ang biktima. Maayos ang mga tao, maayos naman makipag-usap. Tinanong ko yung mga tanod niya kung merong nasasabing merong may problema para malaman po namin. Wala naman po. Kaya siya pupunta dito, bibigay niya yung budget ng naka-duty. Kasi Sunday, budget po ng mga tao niya para sa mga food allowance nila. We want justice for him. Siyempre, hindi namin alam kung bakit siya ginanon. Nakaburol na ang pinaslang na kagawad. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga naulila. Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang Tanza Police habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pamamaril ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang pinuntiryan niya ang motoristang nakaaway niya ng dahil lamang sa parking. Nasa Frontline ang balitang yan, si Dave Abuel. Ito ang gunman. Nakasunod sa kanya ang kanyang misis. Sinalubong nila ang isang lalaki sa JP Rizal Street sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Saka biglang binaril ang tiyan ng target. Nagulantang ang lahat. Nagsitakbuhan, pati ang binaril. Nagpaputok pa ulit ng isa ang sospek, pero nagmintis sa target. Ang tinamaan, ang binti ng babaeng nadamay lang. Ang mag-asawa, kasyual na naglakad palayo. Sa pool sa video ang babaeng nadamay, ika-ika siyang naglakad.
Kasalukuyan nagpapagaling ang mga biktima. Nakunan din sa CCTV ang suspect na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa investigasyon ng pulis, lumabas na bago pa ang insidente ng pamamaril ay nagkaalitan ng suspect na magpapark ng motor noon at biktima na naglalakad sa daan. Umuwi raw ng bahay ang suspect, kumuha ng baril sa kabinalikan ang biktima. Kalaunan, sumuko rin sa mga pulis ang suspect. Depensa niya, inunahan niya lang ang banta ng biktima. Pinagbantaan niya ako na babalikan niya ako, papatayin niya ako. Aminado naman ang suspect na hindi lisensyado ang kanyang baril. Itinapon niya ito sa ilog at hindi pa rin nahahanap. Mahaharap ang suspect sa reklamang frustrated murder and physical injury, illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Abiso sa mga motorista, posibleng simulan na sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng EDSA. Kaya naman siguradong traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Lunes na Lunes, tukod ang mga sasakyan sa EDSA southbound malapit sa Guadalupe Bridge. Mas matindihan kapag gabi dahil sa pagkukumpuni sa kalsada. Pero sa susunod na linggo, mas lalala pa ang kalbaryong dadanasin ng mga motorista. Posibleng simulan na kasi ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa DPWH. Unahin namin siya is actually dito sa may Pasay to after Guadalupe. Yung section na yan muna para in time for the ASEAN meeting. Yun ang gagawin namin northbound and southbound. Isinasapinal na raw ang traffic management plan kasama ang MMDA at DOTR. Pero ngayon pa lang, napapakamot ulo na ang mga motorista. Napaka-traffic po niya. Ang traffic po niya. Dapat wag muna. Hindi ba pwedeng buwan na lang yan? Yung ano yun? Yung spalt twin na lang? Malamang lahat ng shortcuta na dadaanan, traffic na rin yan. Sa sobrang traffic, mababawasan yung deliver namin. Para maibsan ang traffic, humirit ang MMDA nitong nakaraang linggo sa Korte Suprema na muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy. Wala pang sagot dyan ang Korte Suprema. Habang hinihintayan, nakikipag-usap na raw ang Land Transportation Office sa MMDA para magamit ang mga CCTV nito sa EDSA sa pagmamonitor ng mga aksidente at aberya. Samantala, mas mag-iigpit na raw ang LTO sa training at practical exam ng mga kumukuha ng lisensya. Kailangan daw matiyak na talagang may alam ang isang driver sa batas trapiko bago mabigyan ng lisensya para iwas aksidente sa kalsada. Katunayan, 100 driving schools na ang sinuspinde ng ahensya. Worst part, hindi na nagtuturo. Binibigyan na ng certificate of completion, kunwari dumaan sa tamang pamamaraan. Pabor naman dito ang samahan ng mga driving school. Mismong ako na-offeran po ako ng certificates lang. Tapos nung tinatanong ko kung kailangan ba akong mag-aral, hindi na raw kailangan, basta i-issuehan lang ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Madugong impeachment trial daw ang gusto ni Vice President Sara Duterte. Ay kay VP Sara, gusto sana ng kanyang legal team na hindi na matuloy ang paglilitis. Pero sabi ng bise, mas gusto niya raw na magkaroon ng trial sa Senado. Kahit guilty o ma-acquit man siya, handa na raw siya rito. Hindi naman daw magkakaroon ng bloodbath sa Senado ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Laila De Lima. Si VP Sara lang naman daw ang lilitisin. May reaksyon na rin ang palasyo tungkol sa pahayag ng bise. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech. Sinuspindi ng COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List Groups dahil sa nakabinbing kaso sa COMELEC. May buwelta na riyan ang dalawang party list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mabilis na puno ang tent city ng Manila Hotel para sa proklamasyon ng mga nanalong party list group. 63 ang kabuuang upuang pupunan ng mga party list sa House of Representatives para sa 20th Congress. Galing ito sa 54 na party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sa party list po, ang inabot po na number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus COMELEC, dito po binase ang 2% threshold, dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaari hindi nakakuha ng 2%. Ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, lahat ng seats ay dapat punuan. 3 pwesto ang na-secure ng Akbayan, Duterte Youth at Tingog.
Tig-2 naman sa 4-piece, ACT, CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon na nakuwang kabuoang boto, habang tig-1 representative naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang 54th place na party list. Pero bago mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa 2 party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po yon. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo ng 2019 at 2022 elections. Banta nila, kapag hindi sila pinaupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalukuhan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera. Ayon sa Bagong Henerasyon Party List, wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang isinampas sa kanila. Naghain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, susunod na ang TV premiere ng Ang Mutya ng Section E dito sa Kapatid Network. Pero bago po yan, may hatid na kilig muna ang kapatid showbiz royalty na si Andres Mulak. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Murfori. Andito na sa TV5 ang hari ng mga ulupo, si Kiefer Watson, na ginagampanan ni Andres Mulak. Tinodo na ang pagpapakinig bago ang screening kanina ng Ang Mutya ng Section E sa TV5. Lumapit ka naman. Sobrang nakakatuwa guys na airing na today kami yung Mutya ng Section E sa TV5, 6:45 p.m. Primera Primetime 5. It feels good na the show is gonna have another cycle again on TV5 especially, which is, you know, our mother network. I'm really grateful for everything that's happening. Sakto naman sa TV debut ng Mutya, ang birthday ni JJ Ashton Olviga. Binati siya kanina ni Andres sa programa ni Nanay Christy sa 1PH. Ash, happy birthday to you. Deserve mo lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. You know, the way you treat people around you is talagang nakakahanga talaga. You know, it's super impressive talaga the type of person you are, and lahat ng maganda at mabuti sa buhay mo mangyayari yan talaga, and I will always be here for you. Ang Mutya ng Section E ay umpisa pa lang sa mas pinalakas, mas pinaaga at mas pinabongga pang primetime premiera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Murfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Kaya wag po kayong bibitiw. Susunod na, Mutya ng Section E. Bagay. Di ba? May pahimas naman. I'm very blessed. Fresh from Rome. Nga po. Welcome back, Miss Yen. It's good to be back. Very blessed. Very blessed. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.